Allergic! Allergic si VP Sara Duterte, mga kababayan, sa mga politicians na mga lumalapit sa kanya at gustong magpapasuporta. Mukhang in other words, mga kababayan, wag muna. It's too early. Para hindi tayo ma-accuse na namumulitika na. Pagdeklara, kung magdeklara. Pero yung sasabihing alliance, mukhang ang gusto ni VP Inday, wag muna. Allergic pa muna siya ngayon yan, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Halos isang buwan matapos i-anunsyo ang planong pagtakbo bilang presidente Isang buwan na pala? Allergic daw ngayon si VP Sara sa mga politiko. Allergic si VP Sara, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga politikong mangga. Gaya ni Bangag. Sa 90th anniversary ng OVP, ibinunyag Pero din okay lang yan, mga kababayan. Mag-show lang sila ng support. Addition kasi yan eh. Pero allergic si VP Sara sa inyo. Lalong-lalo na yung mga politician, mga kababayan, na parang halata na masyado. Yung dati-rati na hindi man lang sumusuporta sa mga Duterte. Pero ngayon papalapit na ang halalan. Biglang lumapit. Diyan siya allergic, mga kababayan. Na may lumalapit na umano para umanib sa kanyang partido. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante. Allergic ako sa mga politiko ngayon. Allergic! Ngayon na kay VP Sara na ang alas, mga kababayan. Ano nga ba sabi ni VP Sara? Bakit siya mga kababayan? Nagdeklara ng maaga. The early bird catches the worm. Ang the worm, mga kababayan, meaning the opportunity. Kaya, mga kababayan, nagkakandara pa na ang mga bangag at mga dilawan, mga pinklawan. Dahil sila, confused pa sila kung sino patatakbuhin nila. Ito ang tugon ni VP Sara sa umano'y mga lumalapit sa kanya Allergic siya. para mapabilang sa kanyang slate ng pagtakbo sa 2028 presidential elections. Siguraduhin nyo lang, ha, yung gustong magpa-line up kay VP Sara na may ginawa kayo nung inaapi ang mga Duterte at inaapi ang ating bayan. Sige, pagpalagay na lang natin na hindi nyo pinagtanggol ang mga Duterte. Pero dapat pinagtanggol nyo ang ating bayan. Dapat nagsalita kayo laban dito sa kurakutan sa bayan. Ayon kay VP Sara, 4 na ang lumapit sa kanya para mapasama 4 sa na. kanyang senatorial lineup. Kabilang si dating Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Okay lang ito si Guanzon, mga kababayan, dahil lumalaban ito sa korupsyon eh. May karapatan siya. Pareho sila ng pinaglalaban ni VP Sara. Show of support yan, mga kababayan. Consider lang nila ako. Di naman Consider lang niya. may wasang maglabas ng saloobin ang bise sa mga issue sa politika. Yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. Personal. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. Mabuti pa to si Sara, oo. Alam niyang mga kababayan, parte yan ng politika. Kung siya, mapapalampas lang niya, mga kababayan, yung ginawa sa kanya. Pero paano na yung ginawa ng mga politician sa ating bayan? Yung pagnanakaw, mga kababayan. Yan ang hindi mapapalampas si VP Sara. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, Yan. yung Pagnanakaw. corruption at yung abuso nila, Abuso. hindi yan personal sa akin. Hindi natin yan palalampasin. Hindi natin yan palalampasin. Kaya kayong mga nakibangag ngayon na nangurakot dyan, nakatanggap ng maleta, latigo ang sa inyo kapag uupo na si VP Sara. May pahayag din siya sa umano'y pagbaha ng mali-malitang pera na kinamkam ng mga gahaman. Gahaman! Antayin natin, tapos kunan natin ng picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Marami pa ang 18 Marines, mga kababayan. Ay, hindi nga 18. Nasanay na kasi tayo eh. Ang media kasi, mga kababayan, ang nagtag na 18 Marines. Ex-Marines lang, mga kababayan. Ex-military. Marami pa silang mga picture, mga kababayan. Hinihintay ng Kamara ang opisyal na sagot niya sa impeachment complaint laban sa kanya. Please refer to. Kuan ka na. Happy namang Monday, no? Ato na to kung mag-file ko din. Antayin na lang daw natin sa kanyang filing, mga kababayan. At doon,
nagsampa, ay hindi nagsampa, nag-file na mga kababayan ang kanyang kampo. Pinestyon niya ang constitutionality na naman mga kababayan nitong ginawa ng Kongreso. Dahil bakit double standard ito mga kababayan? Kay Bangag Ada, biglang binasura mga kababayan, wala man lang kahirap-hirap. Pero kay VP Sara, bakit ibang standards ang ginagamit nila? Kahit walang ebidensya, pinalusot pa! Mukhang tatakbo na naman si Sara sa Korte Suprema nito mga kababayan at mabubutata na naman. Ito mga congressman. Antay na. Antay na lang Butata na naman ang congressman. sila na mga tiga House of Representatives. Una nang may hinaing ang ilan sa Kamara hinggil sa posibleng conflict of interest ng tatayo niyang mga abogado na sina Attorney Reynold Monsayak at Attorney Michael Pua. Bending dalaw na naman sila mga kababayan dahil hindi daw dapat mag-abogado ang ang mga ito kay VP Sara. Hello! Sa korte nga mga kababayan, pwede ka mag-abogado sa iyong sarili? Dati kasing Education Assistant Secretary for Procurement si Monsayak habang si Pua ay dating DepEd spokesperson ng BICE. Ngayon ko lang narinig na Gumagawa-gawa na naman sila ng law. ano, Bending dalaw na naman. yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang Kukuning abogado. lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. Nitong Sabado, pinungunahan ni Vice President Sara Duterte ang culmination ng Ayan papatik si Gloria Pero eto rin si Gloria mga kababayan kung mayroong mga events sa Romualdez, andun din. Ingat ka dyan although pero dangerous yan si Gloria mga kababayan. Although mukhang somehow medyo kampiyan kay Sara, pero minsan-minsan mga kababayan mayroon tayong reservation kay Gloria Nakikita natin kay Romualdez mga kababayan event. exhibit ng Office of the Vice President sa Davao City. Kasama niya si Pampanga Representative at former Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Sa speech ni GMA, nabanggit niyang kailangan mag-reflect ng mga kasamahan sa Kamara kaugnay sa issue ng impeachment. Presidente na si Gloria andun na sa mga kababayan, congressman na. Pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech na kanina is reflection on the part of the members of the House of Representatives. Diyos ko, mag-reflect ba yung mga buaya mga kababayan? Amo ka ni Sara Daan-daang Sinong ginanyanan mo? Make face winday? Yung mga buhaya siguro mga kababayan. Kaya bang mag-reflect ng kanilang mga buhaya sa kanilang mga sarili? Anong gagamitin nila na reflector? Mirror, salamin, pagkatingin nila buhaya. O kaya pag ganyan si VP Inday Daan-daang coffee table book din ang pinirmahan ng BICE na bahagi ng commemorative souvenir ng ika-10 anibersaryo ng OBP. Questionin na naman yan nila mga kababayan, kagaya nung libro na ginawa ni Sara na isang kaibigan. Sa libro ang legacy, buhay, proyekto at mga naiambag sa progreso ng bansa ng 15 vice-presidente sa loob ng 9 na dekadang serbisyo o 15? Office of the Vice President. Itong si Noli de Castro mga kababayan, naging vice-presidente pala ito. Kung makadada mga kababayan, akala mo kung sino nung magaling tapos nung naging vice-presidente siya, wala man lang siyang parang naging inutil si Noli de Castro. Hindi kagaya nitong si VP Sara ngayon mga kababayan na active na isang busy talaga. Buong bansa buong bansa, nupuntahan niya. President OOBP. I still find the exhibit very, very helpful in making me remember what they did, the previous vice presidents. Nasa isip din daw ng OBP kung paano pa mapalawig ang serbisyo publiko sa gitna ng krisis sa bansa at sa buong mundo. Aroy, Akala natin mga kababayan anong nangyari doon sa malapit sa gasolinahan. Ang taas ng pila kagabi mga kababayan.
pakarga dahil ano na naman, big time, price increase na naman ang mga produktong langis. Kung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao. Tuloy din daw ang libreng sakay mula sa Office of the Vice President sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Para sa Agenda Weekend, Edith Isidro, Abante. Abante. So ano masasabi niyo dito mga kababayan na allergic si VP Sara sa mga politicians na lumalapit na sa kanya? Post your comments below.